Isa sa pinaka-relaxing pets na pwedeng alagaan na hindi maingay at hindi rin naninira ng mga gamit sa bahay ang mga goldfish. Mukha man silang madaling alagaan, meron pa ring tamang paraan para mampanatili silang happy and healthy. Ready na ba kayo mag-dive at ma-meet ang ating mga aquatic buddies? Tara't samahan niyo akong kilalanin ng isang goldfish enthusiast. Ako si Mako Bernardo, I am 28 years old. Dati kasi nag-aalaga rin yung kapatid ko. So, one time dinala ko yung kapatid ko sa pet shop para bilhan siya ng isda. Tapos nung unang ito yung goldfish kasi medyo iba na yung itsura nila. Kumbaga nag-upgrade, nag-improve. Yung mga kulay tsaka yung ulo nila kasi mas gumanda, mas malalaki. Kaya doon ako na-engganyo sa hobby. So, early morning pagkagising ko, una ko talaga kailangan i-check is yung mga nagbe-breed na goldfish, which is mga naghahabulan. Kasi nangyayari yun tuwing morning lang. Naghahabulan yung male tsaka female goldfish. And for example, medyo late ka na nagising, pwedeng napalabas na lahat ng egg. Pag napalabas na yung mga eggs kasi, kinakain din nila. So dapat may separate kang lalagyan para dun sila i-breed. And hiwala yung mga breeders kasi kinakain nila yung eggs. Then next is pag-check lahat ng oxygen, lahat ng water flow is okay kasi minsan baka may nag-leak na aquarium o may oxygen na nahugot. Then next na is feeding. Nandito tayo ngayon sa Marilao, Bulacan, kasama si Mako, isang goldfish enthusiast and breeder. So, bakit naman goldfish out of all the fish or saka animals sa mundo na pwedeng gawing pet? Bakit naman goldfish yung napili mo? So, para sa akin kasi malaki in-improve ngayon ang itsura ng goldfish from patterns, colors, tsaka yung tinatawag na wen o yung malaki yung ulo. Then next is kasi yung goldfish, may iba't iba silang personality. Merong mas makulit, merong mas nangaagaw ng pagkain, merong mas lumalapit sa'yo pag feeding. Sa other fish kasi minsan pare-pareho lang sila ng behavior or pattern. Sa goldfish hindi, mas di-distinguish mo talaga sila isa-isa. Pati yung face nila hindi talaga nagiging magkakamukha lahat Talagang magkakaiba kada isa. Ang galing, meron palang ibang mga personality din yung mga goldfish. About goldfish naman, ano yung mga misconceptions na meron about goldfish? So may naisip akong dalawa. First, yung pwede silang mabuhay sa fishbowl kasi una, yung goldfish malakas kumain, malakas din magdumi. So lalo na pag wala kang filtration, tapos ang liit pa ng space, very unhealthy sa kanila yun. Hindi sila magiging masaya doon, prone sila sa diseases. Tapos pangalawang misconception is nabubuntis ang goldfish. So hindi. Yung babae, pag ready na siya to lay yung eggs, ililay niya yung eggs sa water. Tapos doon na i-fertilize ng male yun. Kumbaga yung fertilization, nangyayari siya sa water or sa kung saan mang surface na doon sila nag-breed. So itanong ko na lang din kasi merong na-associate sa goldfish na kung meron kang goldfish memory, ibig sabihin maikli yung memory mo. Totoo ba yun? Hindi, na-debunk na yan kasi based on studies, kunwari yung mga goldfish mo, kung meron kang cue signals before feeding, naalala nila yon. Like, for example, 3 tap sa aquarium. Yung sa akin naman, yung mga goldfish ko, alam nila pag oras ng feeding lalo na yung display tank ko kasi di ko sila pinapakain ng hapon, umaga't gabi lang. Pag hapon, medyo lang sila, medyo relax lang. Pero pag umaga and gabi, pag nilapitan ko sila, talagang sobrang sigla nila. So paano ka naman nagme-maintain ng healthy environment para sa mga goldfish? Ano naman yung mabibigay mo na parang best tips and practices sa ating mga goldfish owners din? Okay, unang-una dyan talaga space and filtration. So, yung lalagyan nila dapat big enough, may room for them to swim properly. Also, para kahit magdumi sila, hindi kagad maging toxic yung water natin. So, pinaka-basic guide dyan is 10 gallons per goldfish. Then, next dyan is yung filtration. Dapat may nagpi-filter out ng mga dumi, lalo na yung mga small particles, at pati yung big particles. Then, next is water change. So, kailangan pinapalitan din ng tubig yung goldfish, tapos yung filter, kahit mga monthly, dililinis. Yung meron ka bang favorite na goldfish na currently meron ka? Okay, so ito yung panda oranda. So, yan, tulad na to. So, ito, male and female, yung malaki, tas anak nila yon yung maliit. Kasi yun very rare sa isang goldfish, lalo na sa oranda, na yung colors nila is black and white. Tapos, makikita nyo dyan, meron silang tinatawag na kilay, yung parang pom-pom. Ayan, isa yun sa mga favorite ng mga fish keeper. Cute. Meron nga siya yung parang gumaganon-ganon na gumagalaw. Ano naman yung satisfaction na nabibring ng mga goldfish sa mga pet owners?
Pag meron ka kasing magandang goldfish sa bahay, unang-una yung mga visitors talaga ma-amaze mo eh. Kasi syempre, hindi nila alam paano naalagaan ng ganun. Kasi it takes knowledge and skills talaga para mapalaki sila ng maayos and healthy. So, para sa akin, high achievement na makapagpalaki ka ng healthy and maayos na goldfish. Maliit man sa inyong paningin, mahalaga pa rin ang pagiging responsable sa pag-aalaga ng mga goldfish. Tandaan, ang mga isda ay hindi lang display sa bahay, kundi mga buhay na hayop na mayroong mga pangangailangan. Kaya huwag kalilimutan, bukod sa pagbibigay ng tahanan sa ating mga alaga, kailangan din natin silang mahalin na parang mga miyembro na ng ating pamilya.